Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, marami nag-join ako sa group ng OFW Malaysia and then napakaswerte pa pala natin na nandito sa Hong Kong. Kasi swerte tayo ng mga domestic helper and nagbabalak na maging domestic helper dito sa Hong Kong. Ayan, so swerte tayo kasi ito yung pinakamaganda na lugar, ayan, at pinakapabor. Marami siyang mga benefits dito. Aside from, malaki yung sahod, number 1 yan. And then, dito, hindi kino-confiscate yung cellphone. Sa Malaysia, guys, yung cellphone is kinukuha ng amo umaga hanggang gabi na, hanggang alas 11 or alas 10 ng gabi, tsaka na ibabalik sa'yo. Ganon yung routine nila araw-araw. And kahit na nagtatrabaho sila, yung cellphone is nakatabi and doon talaga binabayaran talaga every centimo na kinikita nila. And yung sahod nila doon is 22,000 lang, pero grabe yung trabaho. And yung mga employer din doon is mga Chinese din, more on Chinese din. And medyo salbahe sila, guys. Hindi katulad dito sa atin na meron tayong every week na day off. Ayan. So, pwede tayong makakalabas, malaya tayo nan. Doon sa kanila is hindi pwede. Ayan. So, konti. Siguro mga pag naka 6 months ka mahigit, doon ka lang nila papayagang lumabas. Pero yung iba, pag day off nila is dito lang sila sa bahay. Ayan. So, tira lang sila dito sa may kwarto. Ayan, sa kwarto lang sila. Ayan, hindi sila pwedeng lumabas. Iniiwasan ata ng employer nila na mabuntis or ano yung mangyari sa labas. So, iniiwasan. Pero, tayo dito sa Hong Kong is napaka-swerte na natin. Napaka guys. Napaka-biyaya na. And may mga holiday pa tayo na kinukuha. Pagka-holiday natin, nakakalabas din tayo. Sa kanila, wala silang holiday. Day off lang. And, suppose may nakita pa ako na yung kinainan ng amo na isda, ayan, so binigay sa kanya kasi daw meron pa daw, initin niya daw kinabukasan and lagyan niya ng ketchup, pwede na daw. And comment doon ng mga ng mga ibang mga OFW din, sige initin mo kinabukasan at ibigay mo sa kanya, sabihin mo sa iyo yan ma'am, pwede pa yan sa iyo. Ayan, so napakaano din nila, at least kahit papano dito sa Hong Kong, konti lang yung ganyang tao. And yung mga tao na yun is pwede kang makabreak ng contract and makahanap ka ng employer bago ka umuwi Pilipinas. Doon sa kanila is medyo mahirap yung proseso nila. Hindi pa ganun kaano yung Malaysia. Ayan. So, kaya yung iba, mas hindi daw nila naranasan sa Saudi, sa Middle East, yung ganun na ugali. Kasi mga Chinese din yung mga amo sa Malaysia, guys. And ano din sila doon. Buraot din sila. Dito sa Hong Kong, buraot din sila. Pero at least tayo, nakakalabas tayo, nakakabili tayo ng pagkain natin. Sa kanila doon is more on matatapang yung mga amo doon. Dito kasi sa Hong Kong, may boses yung mga Pilipino or may boses yung mga OFW. Kaya natin mag-speak out and kaya takot din naman sila sa atin, especially pagka lumaban tayo and hindi din naman nila tayo kayang kantiin ng ganun-ganun lang. At least kahit papaano dito, kaya pa nating ma-afford yung mga, sa kanila kasi, pagka bibili sila ng pagkain nila, magkano na lang natitira. So, okay na lang na nasa Pilipinas sila. Pag yung sahuran nila is babawasan pa nila para sa nila, sa mga pagkain nila. Kahit sa atin dito kasi, 34,000. O, bawasan mo yan ng para sa pagkain mo. Ako, nagtitira ako ng 600 or 700. So, nakakabili pa ako ng pang isang buwan ko niya na pagkain. Ayan. So, sa kanila, hindi na masyado, maliit na lang. O, diba, babawasan mo pa ng yun, 7, 14, 128, 3,500. Yung 22,000 mo, bawasan mo ng 3,500. So, 18,000 mahigit na lang yung natira. So, konting-konti talaga, compare pagka, marami akong nababasa and gusto na talaga nilang umuwi. Medyo hindi pa ganun kaganda ang policy ng domestic helper sa Malaysia, hindi pa ganun ka-improve. Unlike dito sa Hong Kong na napapakinggan yung boses ng mga OFW. And dito sa Hong Kong, pagka holiday, Sunday, ayan, pinapasarado talaga ng government yung nandun sa central na pwedeng huminata yung mga OFW at matulog dyan. Ayan. So, dito sa Hong Kong, malaya yung mga OFW. And meron akong nakita na vlog, ay hindi siya vlog, meron akong nakita na picture
ng bangos na merong malulusog yung belly, maluluwag yung merong nakalagay doon. Yung Hong Kong, yung pinakamalaki talaga yung buta. So, parang hindi tanggap ng nagtatrabaho sa Hong Kong. Kasi yung Saudi medyo maliit lang. And then, saan pa yun? Sa Pinas, sakto lang. Yung pinakamaliit talaga is yung Middle East kasi 'di ba bawal sila talagang lumabas doon. So sa Hong Kong talaga malaking bilog talaga and hindi matanggap 'yan ng isang OFW. Sabi niya hindi yan pwede, hindi kami ganyan, tigang na nga kami dito. Tapos may isang OFW ng Hong Kong na nagsabi na anong hindi, yung iba nating mga kababayan nandun sa park nagpakasta daw kasi kulang daw. Oh my God, my word. Pero yun yung sabi niya. Ayan, so sabi niya kasi yung iba daw na nagsa-sideline daw, sabing gano'n, nagpapaano daw sa Indiano or Pakistani ba yun, nagpapabayad pagka daw na-short. Hindi ko lang alam, yun lang yung sabi doon, pero natawa lang talaga ako sa word na ginamit niya. And nandun yung mga pero dito kasi sa Hong Kong malaya talaga tayo guys, as long as kaya mong anuhin yung sarili mo. Yung iba nga nakakainom nga dyan, nakakabanding-banding, depende lang talaga, kailangan at least basta buo kang umuwi sa amo mo, hindi ka buntis. Meron mang nabubuntis dito pero medyo mahirap, mas maganda pa rin na hindi tayo mabuntis habang nagtatrabaho tayo. Ayun, so na-share ko lang yung sa Malaysia. Marami talaga yung doon. Medyo mahirap pala talaga doon. Kahit sabihin mong at least okay na pala dito sa Hong Kong. Guys, dito na lang kayo sa Hong Kong. Tiisin nyo na lang yung kuripot yung amo. Kaysa sa Malaysia. Maliban sa kuripot, bantay sarado ka pa. Yung cellphone mo, kino-confiscate. Ayan, so bawal yan. And then, marami silang mga bawal and yung pagkain nila buraot din, parang tayo lang din dito sa Hong Kong. At least ako hindi ako pinapakain ng tira, di bali nang wala akong pagkain, basta hindi lang ako pakainin ng tira nila ng mga buto-buto ng mga isda. Ayan, so meron naman dun manok, iniwan, may mga buto, tapos may iniwan na konting laman, binigay sa kanya lahat. Ano ba yan? Kinainan nyo na yan bibigay nyo pa sa kanya kasi pwede pa daw. So kung sinasanay nyo yung amo nyo na ganyan talaga. Ako pagka ganyan yung ginagawa sa akin, hingan ko siya ng food allowance. Sabihin ko, nga pala guys, tungkol update natin yung tungkol doon sa naghubad yung amo ko. So nakita ko nakahubad. Alam mo ba ginawa niya? Hindi niya nga ako pinatulog. So kinaumagahan noon, bad trip talaga ako. Pagkagalit ako, hindi ako namamansin, hindi ako nagsasalita. So nagulat siya nung pag-alis niya, okay pa. Yung okay lang yung ko kasi yung bata yung kausap ko. Siya, hindi ko siya masyadong kinakausap. Ayan, so pagkatapos noon, pag-uwi niya ng mga alas 10 ng umaga, lang ako sa kanya, nag-hello. Tapos hindi, para na kaming multo sa loob ng bahay, wala kaming pansinan dalawa. Kasi narinig niya talaga dati, nung yung bata, pinakialaman yung gamit ko. Sabi ko sa bata, pag nagalit ako, sabi kong ganun, hindi ako namamansin. Sabi kong ganun, hindi kita papansinin, hindi kita kakausapin. Tinandaan yun ng amo kong babae. Kasi nung time na yun na sinabihan ko yung bata, nandito siya sa gilid, hindi ko alam na nandito siya, pero naririnig niya pala kasi nandito kami sa gilid ng bata. Nandiyan siya sa gilid, kaya sinaway niya nga yung bata nung nahuli niya, sinabi ko yun. So, sabi ko hindi ko siya kakausapin. Kaya siguro naalala niya kagabi or nung nakaraan na yun yung sabi ko na hindi ko siya kakausapin. So, galit talaga ako. Hindi ako tumitingin sa kanya. Tinitignan niya ako sa mukha. Hindi ko talaga siya tinitignan. Kasi makikita mo talaga sa mukha ko na galit talaga ako. And hindi ko siya kinakausap. Para kaming nagbumulto sa loob ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, so hindi ko siya tinanong kung anong tanghalian niya, niya. Wala, hindi ko siya pinapakialaman. Basta nagtatrabaho lang ako, tas hindi siya ata nakatiis. Pinuntahan niya ako sa kusina and sinabi niya sa akin yung kakainin niya daw, ganto. Una, sinabi niya sa akin yung lulutuin sa hapon. Ayan, so ganyan yung lulutuin, tapos ganyan. Tapos, oo lang ako ng oo. Tapos, sabi niya, ito daw yung lutuin ko sa tanghali. Pang tanghalian niya daw. Medyo nakaganti ako, hindi ko alam kung kung napapansin niya, pero pinakain ko siya ng hilaw na dumplings. Ayan, so hilaw talaga and konti lang yung tubig. So nung kinain niya, pa talaga, kasi nag-ice pa yun. So nung niloblob ko siya, 1 minute ko lang niloblob doon sa sa tubig, and then inahon ko na kaagad. So nung kinain niya, buhay, ay hindi buhay, pero hindi pa luto yung sa loob, yung hipon, yung kung ano-anong nasa loob. So,
binalik niya sa kusina yung pagkain, eh nakita ko may dura siya dun na ng malaking dura, malaking pagkain na dinura niya kasi isang subo niya ata talaga yung pagkain, and didura niya kasi ano pa talaga, fresh pa. Ayan, so sabi niya hindi daw luto. So ayun, niluto ko ulit. Alam ko naman na hindi luto, pero naiinis na talaga ako, makaganti man lang. Ayan, so simula nun naging mabait na siya sa akin, guys, kasi napapansin niya nga na lumalaban ako. Ano pa lang yun, ganito pa lang yung bilang ko nun. Pag pag sobrang lala na talaga ng ginawa niya, hindi na talaga asahan, lumalaban na talaga ako. Kasi ganun talaga ugali ko. And simula nun naging mabait siya, hindi na bumalik na yung dating ugali niya. Akala ko magtuloy-tuloy yung ugali niyang pananalbahay sa akin. Tapos nagulat ako, 8:00 tapos na ako maghugas, guys, nung gabi na yon. And pumasok na agad sila sa kwarto, natulog sila. So, wala na akong ginagawa. 8:00 pa lang ng gabi. So, nagsiselfone na lang ako sa kusina. And inantay ko na lang na mag 9:00. Tsaka ako pumunta sa CR at maligo. Ayan, so, naging mabait na siya. And hanggang ngayon, and then, nagiging malambing siya. Pumunta siya ng kusina. Binigyan niya ako ng dried na okra. Ayan. So, hindi ko naman gusto yun, pero binigay niya. And hindi kasi yung culture nila, pagka nagbigay sila, guys, tanggapin nyo. Kasi, the more na nire-reject nyo, the more na ayaw na nilang magbigay. Kaya, pagka anong binigay, tanggapin nyo na lang. Sayang nga ngayon wala siya. Kasi, may kasal siyang aatinan. And then, yung bata, tsaka yung tatay, is doon kakain sa parents ng lalaki. Pag nandun ako, meron na naman sana akong ayuda. Kaso day off ko ngayon, kaya hindi ako nakasama. Ayan, may ayuda naman sana tayo doon. May pagkain sana, may pera sana tayo doon makukuha. Ayan, so ayun lang, guys. Na-share ko lang yung about sa Malaysia. Kung sa tingin natin na parang aping-api na tayo dito sa Hong Kong, may mas aping-api pa pala sa atin sa ibang bansa. So, ayun. So, at least dito sa Hong Kong, meron tayong boses kahit papano. And the more, meron tayong agency na pwedeng reklamuhan. Pero doon sa kanila, guys, pag nagreklamo sila sa agency, walang pakialam yung agency. Kaya, yung technique nila, sa OWA sila nagre-reklamo. And yung OWA yung kukontak sa agency na ganito yung ginagawa dyan sa helper nyo. Tsaka pa ngayon na-action yung agency para kunin sila. Tayo dito, may boses tayo. Pagka gusto natin na may reklamo tayo, comment tayo sa agency, and then yung agency tatawag sa employer natin, and pag ayaw pa talaga, tayo mismo, pwede tayong pumunta sa labor at magreklamo. Yun yung pinaka-worst talaga na if ever, lalo pagka sobrang mali ng ginawa nila, pwede silang makulong, magmulta, basta meron silang penalty pagka nangyari yon. And dito sa Hong Kong, may record na yung amo pagka mayroong termination na nangyari 3 beses, hindi na igagrant ng labor, ng immigration, yung contract nila para makakuha ng helper. Kaya ingat na ingat din yan sila. Kaya kahit papano, pwede tayong lumaban kahit konti. Kasi kapag meron na silang ginawa and may record na sila kahit papano, sa mga susunod, hindi na sila makakakuha ng helper, and takot sila kasi mga damak-damak sila, hindi sila marunong sa mga gawaing bahay. Isa lang yung anak nito, wala pa yung asawa, wala pa siyang trabaho, hindi niya pa magawa yung mga gawaing bahay. So, ewan ko, buti nabubuhay sila. So, yung amo ko pala is vice president sa isang bangko, sa Citibank. Ayan. So, nakita ko yung niya, yung job niya, kasi nandun yung libro ng bata, nakalagay doon. So, may trabaho yung tatay na matino, and then yung nanay, wala namang trabaho, hatid sundo lang sa bata, and yung bata, buong araw namang wala sa bahay. So, pwede niya magawa yung mga gawain, huwag siyang kumuha ng helper para naman magkaroon siya ng panty na hindi butas, di ba? Ewan ko, kumuha pa siya. Ayan, tapos, yun nga, kaya kailangan hindi tayo magiging matakutin, kasi the more na nagiging matakutin tayo, the more na lumalakas yung loob nila na kakawawain tayo. Ayan. So, ngayon sahod ko, pero nagpabili ako sa kanya ng mga kailangan. Ayan. So, karapatan ko yan. Hindi mo nga ako binibilan ng mga shampoo ko Kaya yung mga pagkain, binibili ko talaga. And nagrereklamo siya, sabi niya, ubos na yung kain, ubos na yung bigas, alangan, kumakain tayo. Alangan, kumukupit ako ng kanin. Ayan, so, palakain kasi ako ng kanin. Kaya ko nga kumain sa mang inasal ng ng 5 cup ng rice. Kaya hindi ko talaga kaya. Nabamayat ako pag walang kanin. Kaya, tignan mo, may buto na ako kasi gusto ko talaga 2 rice. Ayan. So, nagrereklamo siya parati.
hindi naman siya nagre-reklamo, pero pag sinasabi ko sa kanya na, ma'am, yung bigas, konti na lang. Tapos sasabihin niya, nabuksan mo na yung isang bigas? Sabi ko, konti na nga lang natira. Sabi 5 kilo. Nung bago ako dito, guys, yung 5 kilo na bigas, isang buwan namin, gusto niya ganun, gusto niya mamatay ako. Ngayon yung 5 kilo, parang mga sobra lang sa amin yan, 1 linggo po. Kasi, ay, kumukupit ako ng pagkain. Ayan. So, halimbawa, nagsasaing ako para sa kanila. Sasaing din ako para sa sarili ko. Isasama ko doon sa saing nila. And then, tinatabi ko yan. May baunan ako na binili, 2 peraso. Isa dito sa taas, nilalagyan ko ng mga snack ko kasi bawal daw ako kumain. Pero may snack ako sa taas, nakalagay yan sa Tupperware at doon kinakain yan pagka naboboard ako, lalo pag day off ko, wala akong ginagawa. Ayan, ang chismis ko na, oh my God! And then, yung isang Tupperware ko, yun yung nilalagyan ko ng kanin doon na kinukupit ko doon sa kusina and mga ulam na niluluto ko. Halimbawa, magpapaluto sila ng, sa oven ng ng manok nila. Nagluluto din ako ng para sa akin. Ayan, para isahan na hindi na ako magluluto. Kaya parati yung ulam ko dito, guys, sardinas tsaka noodles. Kasi, yun yung pinakamadali ilutuin. Meron naman akong sayote dyan, gulay dyan, kung ano-ano, pero kasi nakakapagod magluto. Kasi maghuhugas pa ako, magluluto ako. So, ilan yung huhugasan ko pagkatapos yan, sangkalan, kutsilyo, kawali, takip, ayan, tapos yung Tupperware pa. O, diba? Ang dami. Sayang, yung kamay ko. Ayan. So, if you're new to my channel, guys, don't forget to like, to comment, and then subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!